Pwede na pong gawing pambili ng gamot, pambayad po ng doktor, ang guarantee letter na ibibigay ng DSWD and Philippine Charity Sweepstakes Office. Unahin natin ang guarantee letter sa gamot. Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. ASEC, magandang umaga. Magandang umaga, Sir Aljo. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay. Opo, so marami pong nasisiyahan sa magandang balitang ito, lalo na itong mga kababayan nating mga indigent. Guarantee letter mula sa DSWD, pwede na pong gamitin pambili ng gamot. Opo, ano pong detalye po nito, ASEC? Tama po iyan, Aljo. Yung guarantee letter kasi na ini-issue ng DSWD, previously nagagamit lang natin para sa hospital confinement, medical assistance, or para dun sa burial assistance na kung saan binabayaran natin yung ating mga service providers through the issuance of a guarantee letter. But this time, meron na po tayong mga memorandum of agreement with various service providers. Ito po yung mga butika, at nagagamit na rin itong guarantee letter na kung saan nga po yung ating mga client na nagtungo sa mga tanggapan ng DSWD na humihingi ng tulong para sa kanila pong gamot, ay pwede na po na dalhin yung guarantee letter doon sa mga butika and i-dispense na po ng butika sa kanila kung ano man po yung gamot na prescribe ng kanila pong mga doktor. So yung halaga po niyan, Sir Aljo, minimum of 1,000 pesos to a maximum of po pwede na mag-over 10,000 yan na halaga ng gamot, subject to the assessment, of course, of our social workers. Ang mahalaga, Sir Aljo, kasi ang gusto talaga nating mangyari dito, matiyak natin na yung pong prescribed na gamot sa ating mga kliyente, sa ating mga beneficiaries, ay maibigay po ng buo sa kanila nang sa gayon matulungan po sila sa kanilang kalusugan. Okay. Saan butika po ito, ma'am? Would it be all right, Sir Aljo, if I mention yung pong Go ahead. mga pangalan ng ating mga Marami ba ito butika? sa Metro Manila lang? Tama po, marami po iyan. Ito po ay mga miyembro ng mga Drugstores Association of the Philippines. Meron po tayong mga malalaking mga butika, gayon din po yung mga maliliit na butika na miyembro nga po ng DSAP. Mhm. Available din ito sa labas ng Metro Manila, tama ho ba? Pag may mga branches sila doon. Tama po iyan. Yung mga field offices natin, may mga memorandum of agreement na rin tayo doon sa mga butika. Ganito po yung magiging proseso, Sir Aljo. Yes, Pag pumunta opo. po yung kliyente sa ating pong tanggapan, tatawagan po ng ating social worker yung pong service providers natin o yung butika at aalamin kung available ba sa kanila itong gamot na ito. Once we get the confirmation, isusulat na po ng ating social worker sa guarantee letter kung anong pangalan ng service provider at kung ano po yung gamot na hinihingi nga ng kliyente. At yun nga po yung dadalhin ng ating client doon sa butika para ma-dispense yung gamot, Sir Aljo. Ano naman yung requirements po sa pagkuha ng GL para sa gamot? Well, similar lang po doon sa requirement na sinasumit nila kapag sila ay humihingi ng medical assistance for medicine. Yung pong prescription na inisyu po ng kanilang doktor, of course, the prescription should indicate ano po yung license number ng medical professional. And then, of course, yung pong ding ID ng humihingi ng tulong. And, of course, yung pong medical certificate na ini-issue rin ng kanilang pong doktor. So, yun po yung magiging basehan ng ating social worker. Siyempre, ini-interview pa rin po ng ating mga social worker. Ina-assess po yung ating pong clients. Ina-assess din yung kanilang capacity to shoulder yung pong expenses, particularly the cost of the medicines. And from there, doon po dinetermine ng social worker kung magkano po yung assistance na maipro-provide natin. Yung interval naman po ng pagkuha ng GL, gaano po katagal daw? At may mga kababayan kasi tayong nagme-maintenance ng gamot. Tama po iyan. For medical assistance para sa mga gamot, every 3 months po yung frequency ng availment, Sir Aljo. Okay, maraming salamat po, Yeah. ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Maraming salamat din po sa pagkakataon, Sir Aljo. Magandang umaga po. Ito naman tayo sa guarantee letter sa professional fee. Makakausap natin si PCSO Assistant General Manager Larry Cedro. AGM Cedro, magandang umaga.
Magandang umaga kasamang Aljo at magandang umaga po sa ating lahat na kababayan. Ano po Yes, sir. detalye po nito, sir? Magandang balitang ito. Yes, sir. Kailan lamang po ay inaprubahan na po ni GM Robles, no? Bilang pagtugon po sa suhestyon na inilabas ni Presidente Pangulong Marcos at ni Speaker Romualdez. So, ari na pong tinatanggal ang sa limitasyon ng pagbigay tulong sa mga tao nangangailangan sa PCSO ng professional fees and room and board expenses. Ibig sabihin po nito, atin na pong nasasakupan ang bahagi ng usapin patungkol hindi lamang sa hospitalization proper, bagkus dun sa kanilang professional fees and that of room and board expenses. Ano po ito kasamang Aljo, no? So magiging factor na po or part na po siya ng computation namin sa pag-determine magkano halaga ang ibibigay ng PCSO sa isang individual po na lumalapit ng tulong mula sa PCSO patungkol sa hospitalization po. Okay, meron ba daw ceiling yan? Ceiling? Yes, kasamang Aljo, no? As right now, ang cap pa rin kasi natin sa ating medical assistance program is 50,000. So, yun pa rin po ang cap na minemaintain ng agency. Nagkakaroon na lang po ngayon ng determination through our partner hospital kung saan po niya i-charge ito. And at the same time, kung ang ito pong usapin na lang ng pasyente is purely sa usapin ng professional fees, maari na po nilang gamitin ang guarantee letter ng PCSO purely for professional fee purposes lang po. Opo. Again, ano po magiging proseso? Ano pagkuha po ng GL for professional fees? So, dalawang bagay po, no? For Metro Manila, kasamang Aljo, it is being done through online means. So, i-email po nila sa amin yung mga dokumento. Standard documentation po, no? So, yung medical abstract na pirmado ng doktor at yung license number niya, mahalaga na nakapaloob doon. Ang pirmadong statement of account, nandun po yung detalye at dapat po nakareflect po yung mga deductible items like PhilHealth, kung siya po ay senior citizen, kung siya po ay PWD, or di kaya meron silang insurance, dapat po nakareflect na po dun sa bill para ma-treat namin po siya as the final bill. After doon po nun, ID po ng pasyente at ng taong nakikipag-ugnayan sa amin. And once ito po ay naisumiti sa amin ng amin po namang staff kasama ang aming mga social workers, will conduct the evaluation din po. And within 24 hours po, inire-release po ng PCSO ang guarantee letter patungkol sa mga request na naaprubahan po ng PCSO base sa amin pong guidelines. Opo. Okay, sige. Requirements po. Anong requirements? Gaya po na nasabi ko kasama Aljo, so medical abstract po ulit na Okay. pirmado ng doktor na with license number, pirmado pong statement of account ng hospital bill natin, ano? So dapat po nakadeduct doon yung PhilHealth kung applicable, senior citizen kung applicable or PWD discount kung applicable. And then kung meron po silang insurance, and then kung ano po yung mga advances na ginawa nila naka-reflect na. So once nakita po natin yung mga entries na iyon, meron na pong basihan ng PCSO. Kasunod po, ID po ng pasyente para hope tayo may reference document and yung ID po nung kaanak na nakikipag-ugnayan po sa amin. And then finally, yun pong map application form na pwede po naman niyang i-download mula sa amin pong website kasama Aljo. Okay, paglilinaw lang, pang public hospital lang po ba ito? Pwede pong baka doctors, ito pong doctor's fees sa private hospital? Yes, kasama Aljo. This will cover both government hospitals and private institutions po. So, paaari po nilang magamit ito. Okay. Gaano daw katagal na mababayaran yung mga doktor? Base po sa aming ugnayan with the private and public hospitals po, ang PCSO po, within 45 calendar days po ay kailangan maisettle ang aming obligation patungkol sa hospitalization and other services po na ibinigay namin through the issuance of a guarantee letter kasama Aljo. Maraming salamat, PCSO Assistant General Manager Dr. Larry Cedro. Maraming salamat din sir at magandang umaga po sa ating lahat.